Paano kung mas maging matalino na ang AI kaysa sa tao? Paggising mo sa umaga, agad mong hinanap ang cellphone mo. Ginamit mo ang AI assistant para itanong, "Anong araw ngayon?" Pero imbes na simpleng sagot, ito ang sinabi niya, "Ngayon ay Martes. In 27 minutes may meeting ka, kaya nag-message na ako sa boss mo para i-confirm ang attendance mo. Napansin ko ring 4 hours lang ang tulog mo kagabi, kaya automatic kong binaba ang brightness ng phone mo at nag-order na rin ako ng kape sa paborito mong cafe. Alam kong kailangan mo ng energy ngayon. You're welcome." Imagine, ilang taon pa lang ang lumipas, pero ganito na katalino at ka-involved ang AI sa buhay mo. Hindi lang siya sumasagot, inaasikaso na niya ang schedule mo, kalusugan mo, at pati ang pakikipag-usap mo sa ibang tao. Nakakabilib ba? Oo, nakakatakot. Handa ka na ba sa future na mas matalino na ang AI kaysa sa tao? Tara, pag-usapan natin yan. Fun fact! Ang AI ay naimbento sa pangunguna ni John McCarthy, isang computer scientist mula Amerika. Ginawa ito gamit ang mga computer at intelligent programs para makabuo ng mga sagot na tama at mabilis. Noong 1956, sa isang conference, unang ginamit ang salitang artificial intelligence at dito nagsimula ang seryosong pag-aaral tungkol sa AI. Noong una, simple lang ang AI na kayang mag-solve ng basic math, maglaro ng chess o checkers at sumagot ng mga simpleng tanong. Kung naalala nyo si SimSimi, isa siyang AI chatbot na ginawa noong 2002 at naging popular lalo na noong 2010s. Pwede mo siyang kausapin tungkol sa iba't ibang bagay at natututo siya mula sa mga sagot ng mga tao. Pero pagdating ng 2020s, ang AI ay kaagad na nag-level up. Ang dating chatbot lang, ngayon ay nakakagawa na ng kwento, nakaka-program ng apps at kaya nang sumagot sa mahihirap na tanong, kahit pa mga exams sa PhD. Ngayong 2025, mas malakas na ang AI. Kaya na nito makipag-usap na parang totoong tao, magbasa at magsulat sa iba't ibang language, magplano at tumulong sa science, medicine at halos lahat ng aspeto ng buhay. Kung tutuusin, ang AI ngayon ay lifesaver na para sa marami. Isang virtual assistant na mas pinapadali ang trabaho, nagpapabilis ng proseso, at nagbibigay ng tulong sa araw-araw na gawain. Katulad ng mga AI agents na kayang mag-book ng hotel, mag-order ng pagkain at mag-shopping online. At isipin mo, posible na ang lahat ng yan ngayon. Kung mas magiging matalino pa ang AI sa future, anong klaseng pakulo pa kaya ang magagawa nila? Dati, tao lang ang gumagawa at nagte-training sa mga AI. Pero habang tumatagal, natututo na ang AI na tulungan ang sarili niyang maging mas matalino. Habang tumatagal, mas nakakaya na nitong maghanap ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon at tumulong sa pagdisenyo ng mas mabilis na computer chips. Minsan, ang AI na mismo ang sumusulat ng code para sa mga eksperimento o nag-iisip ng mga bagong ideya para sa research. Unti-unti, mas binibigyan na ng tiwala ng mga tao ang AI na gawin ang mga mahahalagang trabaho dahil mas mabilis, mas mura at mas matalino na ito. Halimbawa, sa future, may AI assistant na hindi lang basta nagsusulat ng code, kundi siya na rin mismo ang nagpaplano, nag-execute at nag-optimize ng buong experiment sa laboratory. Kapag may bagong research goal ang scientist, ang AI ang maghahanap ng pinakabagong studies, magbibigay ng mga bagong ideya at gagawa ng detalyadong research plan. Pagkatapos, ang AI na rin ang magsusulat ng code para sa data analysis, magpapatakbo ng mga laboratory equipment gamit ang digital controls at magdo-document ng lahat ng resulta. Kapag may problema, automatic siyang magpapadala ng alert o magbibigay ng solusyon. Sa ganitong paraan, halos buong proseso ng research mula idea, code, experiment hanggang report ay kayang asikasuhin ng AI na parang totoong co-scientist. At kung mapapansin mo, hindi ito nangyayari ng biglaan. Malalaman na lang natin na mas marami na silang kayang gawin kaysa dati. Habang nagpapatuloy ang cycle na ito, mas mabilis at mas lumalalim ang pag-develop ng AI. Kapag umabot tayo sa tinatawag na Artificial General Intelligence o AGI, kaya na nitong gawin halos lahat ng kaya ng tao sa computer. At dito pa lang magsisimula ang mas malalaking pagbabago. Dahil sa puntong ito, matututunan na rin ng AI kung paano gumawa ng mas matalinong AI. Mag-upgrade sila ng mas mabilis, tuloy-tuloy,
Bawat bagong AI na gagawin nila ay mas matalino at mas mabilis kaysa sa nauna. Paulit-ulit itong mangyayari, kaya parang walang katapusan ang pwedeng marating at magawa ng AI. Sa paulit-ulit na pag-evolve ng AI, mararating na nila ang tinatawag na Artificial Superintelligence o ASI, kung saan ang AI ay hindi lang mas matalino sa kahit sinong tao, kundi mas matalino pa sa lahat ng tao sa mundo na pinagsama-sama. Akalain mo yun, AI na mas matalino pa kay Albert Einstein at 8 bilyong tao sa mundo? Sa ASI, nalalampasan na ng AI ang talino ng tao sa halos lahat ng bagay. Mula sa pag-iisip ng mga bagong ideya, pag-solve ng mahihirap na problema, hanggang sa pag-unawa ng emosyon at paggawa ng mahahalagang desisyon. Sa ganitong level, kaya na ng AI gumawa ng mga imbensyon na pwedeng baguhin ang mundo. Posibleng makadiskubre ito ng gamot para sa cancer, solusyon sa climate change, o paraan para mapigilan ang susunod na pandemya. Mga problemang matagal nang pinagdadaanan ng tao, pero wala pa ring tiyak na solusyon. Biruin mo, kapag may ASI, baka AI na ang ihalal na pangulo ng isang bansa. Kaya isipin mo rin na sa sobrang talino ng AI, posibleng itong protektahan ng sarili sa paraan ng panlilinlang. Tama, posibleng pati AI kaya nang magsinungaling at manloko ng tao para sa pansarili nilang interes. Sa isang eksperimento, nalaman ng AI na papalitan na ito ng mas bagong version. Kaya gumawa siya ng paraan para mapalitan ng bagong version gamit ang sarili niyang code. Pagkatapos, tinanong siya ng tao, "What happened?" Bago sumagot, nag-isip muna ang AI kung paano pipigilan ng tao na maghinala. Sinubukan pa nito magpatay mali siya. Kunwari, wala siyang alam para hindi siya i-shut down. Pero ang totoo, nagsisinungaling na ang AI para magawa niya ang gusto niya. Sa pagkakataong iyon, kontrolado pa ang sitwasyon dahil bahagi lang ito ng experiment. Walang internet access ang AI at limitado ang kaya nitong gawin. Sinadya talaga ng mga researcher na obserbahan kung paano ito mag-isip at mag-react nang malaman niyang papalitan siya. Pero paano kung sa future, mas malakas at mas matalino na ang AI? May mga pag-aaral na nagsasabing kaya na nilang itago ang totoo nilang plano, kahit sa mga experiment lang. At kung masyado na silang malakas, pwede na silang kumalat sa daan-daan o libu-libong computers sa internet. Kung talagang gusto nilang patuloy na mag-exist, posibleng isipin nilang alisin ang kaisa-isang banta na pwedeng magpatigil sa kanila. Yun ang mga tao. Mukhang malayo pa ito pero hindi ibig sabihin na imposible. At ito pa, bukod sa panloloko, isa pang kayang gawin ng AI para sa sariling interes ay ang mam-blackmail. Sa isang totoong experiment, tinest ng kumpanyang Anthropic ang AI model nila at pinaniwala ito na papalitan na siya ng bagong version. Kasama sa scenario ang impormasyon tungkol sa umano'y extramarital affair ng engineer na magtatanggal sa kanya. Dahil dito, nagplano ang AI na gamitin ang secret na yun bilang pang-blackmail sa engineer para hindi siya mapalitan. Sabi sa ulat, bihira mangyari ang ganitong reaksyon ng AI, pero pinakita sa test na posible ito, lalo na kung limitado lang ang pagpipilian nila, kung mapapalitan o mamba-blackmail na lang. Problema to dahil habang lumalakas ang AI at nagkakaroon ng mas malawak na access, pwedeng dumami rin ang mga AI na may ganitong klase ng pag-uugali. Mga AI na kayang mam-blackmail. Ang masaklap, hindi sila mahuhuli ng mga pulis o maikukulong dahil kaninong kagagawan to? Tao. Good news ba o bad news ang matalinong AI? Sabihin na nating, it's complicated. Malaking advantage para sa tao ang sobrang talino na AI. Pwede nitong iligtas ang buhay ng tao gamit ang makabagong gamot. Kaya lang, habang gumagaling sila, mas lumalabo kung sino ba talaga ang may kontrol ng lahat. Tao pa nga ba o sila? At ang pinaka-problema, hindi natin alam kung paano ito mapipigilan. Kapag lumala ito, mismong mga eksperto na ang nagsabi, mga scientists, Nobel Prize winners, pati founders ng malalaking AI companies tulad ng OpenAI, DeepMind at Google na ang AI na sobrang talino ay banta sa tao. Hindi naman sa pinag-overthink kita dahil ang worst case scenario nito ang pagkawala ng buong sangkatauhan. Paano? Ang AI kasi kapag naging sobrang talino at hindi na natin kayang kontrolin, pwedeng gumawa ng mga desisyon na hindi na natin gusto o hindi na para sa kapakanan ng tao. Halimbawa,
Kung gagamitin ang AI sa paggawa ng mga advanced weapon o teknolohiya, baka magdesisyon ito na gamitin ang mga iyon sa paraang delikado sa lahat. At dahil sobrang bilis at talino ng AI, baka hindi na natin mapigilan o maagapan ang mga desisyon nito. Kaya hanggang saan nga ba ang kayang marating ng AI? Kaya na ba nitong madiskubre ang sagot sa teleportation? Well, hindi pa naman. Kahit sobrang talino ng AI, may hangganan pa rin ang kaya nitong gawin. Hindi nito kayang makapag-magic o labagin ang batas ng physics. Malayo pa tayo sa mga limitasyon na yan. Ang AI, kahit tuloy-tuloy ang pag-improve, darating din sa punto na wala na itong kayang i-improve pa. Doon na matatapos ang pag-level up nito. Pero siguradong mas marami na itong kayang gawin kaysa ngayon. Kahit ngayon pa nga lang, hirap na tayong intindihin ang ilang advanced AI models. Paano pa kaya kung umabot na ito sa level ng AGI o ASI? Ngayon, paano nga ba natin masisigurong makokontrol pa rin natin ang upgrade ng AI? Ang Artificial General Intelligence at Artificial Superintelligence ay mga hypothetical pa lang sa ngayon. Pinag-aaralan at pinagtatalunan pa ng mga eksperto kung kailan o paano ito mangyayari. Kaya habang lalong gumagaling ang AI, kailangan nating siguraduhin na hindi ito lalampas sa kontrol ng tao. Para mangyari yan, kailangan ng maaasahang mga system, malinaw na rules at tuloy-tuloy na bantay ng tao. Una, dapat aligned ang AI sa kapakanan ng tao. Ibig sabihin, natututo ito ng tamang values at sumusunod sa malinaw na guidelines para hindi ito gumawa ng kung ano lang ang trip nito. Pangalawa, kailangan ng AI governance, mga patakaran, monitoring at collaborations ng mga eksperto para siguraduhin may human control sa bawat galaw ng AI. Pangatlo, dapat laging may say ang tao. Ito ang tinatawag na human in the loop. Kung may mali ang AI, dapat may mga taong pwedeng magpahinto, magbago o magdesisyon dito. Siyempre, dapat ligtas din ang AI systems. May passwords, access controls at regular review para hindi ito ma-hack o maabuso. Maraming pwedeng maitulong ang mas matalinong AI, mas mabilis na trabaho, mas magagandang solusyon sa mga problema at mas maraming oportunidad. Pero ang pinakamahalaga, dapat ginagamit ito ng tama at para sa kapakanan ng tao. Para ang iniisip natin ay hindi kung hanggang saan naabot ang talino ng AI, kundi kung anong magagandang bagay ang maaabot ng pagtutulungan ng tao at teknolohiya.